At yun nga po no, mga kabayan, napag-usapan nga po natin, ito pong iniiyak po ni Joel Chua, mga kabayan. Mandarin mo mga kabayan ha, ito pong si Congressman Joel Chua, tila di umano'y nagtataka kung bakit ang bilis daw kumilos ng ombudsman. Mandarin mo mga kabayan ha, nung mabagal yung proseso ng impeachment, galit na galit tong si Chua, mga kabayan. Ngayon, yung kasong isinampa po nila sa ombudsman, tinabagay gumugulong na po agad, ayaw naman po ni Chua. Kasi ang gusto po niya siguro, mauna yung impeachment. Ano ba tong utak meron tong si Congressman Chua? Pag mabilis, ay pag mabagal, nagagalit. Pag mabilis, nagagalit din. Ayaw sa lahat. Ano bang gusto mo, Chua? Hindi na namin alam yung gusto mo. Ano bang gusto mo? Di ba, nakakaloko na eh. Pag mabagal, ang dami mong daldal. Nung minamadali, dadaldal ka na naman. Alam mo naman, di ba? Pinaniwanag sa inyo yan ni Ombudsman Martires noon pa. Na yung mga confidential funds na yan, ang kailangan po dyan, mga pseudonym, yung mga alias. Katulad dyan, sila Piatos, di ba? Marian Rivera, isasabi nyo pa. Talagang pseudonym ang ibibigay dyan. Meron bang intelligence officer na maglalagay ng totoong pangalan? Di nahuli yan. Di ba? Yung mga yan, pumupunta yun sa mga lugar ng mga NPA Di ba? Kung ibibigay nila yung tunay nilang pangalan, dyan sa confidential fund na yan, ano mangyayari? Di nalaman na. Nila Castro, nila Pras Castro. Di ba? Di nalaman nila kung sino yung mga espiya sa kanila. Yan nga yun. Yan yung, pati hindi nyo pa maintindihan. Yan nga confidential Pinapaliwanag na sa inyo ni Ombudsman Martires yan Di ba? Kaya tanong ng tao bobo ka ba? Para hindi malaman yan. Nag-iingot-ingotan ka lang. Ito mga kabayan, panoorin nyo po yung ulat patungkol po nga po dyan na iniiyak po ni Joel Chua. Para kay Ombudsman Martires, walang basihan sa batas yun kasi nga confidential fund. Walang pangalan nga yung inilalagay. Kung ang batayan ito yung mga naunang pahayag niya. Oo. Di ba? Kaya palagay ko, ito ang kanilang ikinatatakot. Di ba? Na kapag ka hinawakan ni Ombudsman ang kaso ni Vice President Sara Duterte tungkol sa confidential funds, ay sabihin ni Ombudsman Martires na, ito na rin, tinanong niyo sa akin dati. Mga pangalan na, talagang ganito pangalan niya, talagang gagamit ng pseudonym yan. Confidential fund nga. Diba? Itong sinasabi ho natin, ito hong tungkol sa bangayan ngayon, ang problema dyan, nagkakaroon ng yung bang parang apo ay kumakalat sa iba pang mga... May mga pumapaypay Oo. Ang iba naman, sa halip na tumulo sana, magkasundo, bubulong-bulong pa. Ayun pa. Ano ba kung ano ang tinutukoy ko? Ano ba yan? Ay ito pong bangayan ngayon, ewan ko kung matatawag na bangayan ito, pero parang gano'n na nga. Alam mo ba na pati ang ombudsman ay nadamay na sa awayan o sa sigalot, sa patot sa dahan patungkol sa impeachment trial. At mukhang ang ombudsman nga ngayon na nagiging puntirya. Sa halip na matuwa, ang iba para mali ang ginawa ng ombudsman na yan. Naku po. Ano ba yan, Ano ba yung sinasabi natin na ginawa ng ombudsman, Nelson? Matatandaan nyo, di ba, nagkaroon ng investigasyon ang House, House Committee on Good Government. Sa pangunguna po ni Congressman Joel Chua. Ayun. Yan. At yung kanilang rekomendasyon, nilabas pa nila, binalita pa. Ang kanilang rekomendasyon, kasuhan si VP Sara. Yes. Dahil sa mga confidential fund. Yes. Diba? Kasi yun ang natuklasan ng kanilang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ibinigay nila ngayon sa ombudsman yung kopya ng kanilang rekomendasyon. Ang ginawa ng ombudsman, natural. Binigyan mo kami ng kaso. Dapat makuha namin na magkabilang panig. Yun na nga. Kaya inuutos ho ng ombudsman
kay Vice President Sara Duterte at sa iba pang opisyal ng DepEd at Office of the Vice President na sagutin. Sagutin yung kasong inihain ng House of Representatives sa Ombudsman. Umakto lang pala naman ang Ombudsman doon sa kanilang ipinadalang complaint. Bakit kaya parang iba ang tingin ng mga ilang mambabatas? Sandali, tingnan natin. Kasi ang rekomendasyon nga ho ng House of Representatives, nagkaroon ho ng maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President, pati na ng DepEd. Yun ang paratang, ha? Yun daw ang rekomendasyon mga nila. paglabag. Kasuhan. At dahil dito, siyempre, ang ombudsman hindi naman pwedeng mag-file ng kaso nang hindi mo dinidinig yung kabilang panig, di ba? Okay. Kaya sila ay binibigyan ng pagkakataon, 10 araw binigay ng ombudsman for the Vice President and others to file counter affidavits. Okay. At kailangan din magsumite ng affidavit ng mga testigo kung meron man at mga dokumento. Hindi daw po ito tatanggap ng anumang motion to dismiss o motion for bill of particulars. Okay. Sabihin tatanungin mo pa kung ano ba yung mga kasong yan. Hindi muna. Magpaliwanag ka muna tungkol sa akusasyon. Ito ang nakapagtataka. Yan. Sabi nga, gumawa na kami, tapos ngayon, bakit parang nagtataka pa kayo? Di ba dapat lang yan? Ito ang nakagugulat. Ang sabi po ng mismong gumawa ng rekomendasyon na kasuhan ang Vice President at iba pa, Kung Joel Chua, si Joel Chua, ang sabi niya, tingnan natin, anong sinabi niya? Ayan, sinasabi. Well, masasabi po natin na na-surprise din kami. Dahil sa ganitong sitwasyon, maalala ko nga po kasi ito pong ating Vice President ay impeachable officers. So nakalagay po doon sa kanilang, ang pagkakaalam ko po, doon po sa kanilang mandato ay dapat antayin muna yung maging resulta ng impeachment bago ma-file yung mga kaakibat na kung sakasakaling mai-impeach yung Vice Presidente, saka pa lamang. So, mai-file yung mga iba pang mga charges, no? Kaya medyo nasurpresa rin kami sa bilis ng trabaho ng ating ombudsman. But just the same, ito po'y wini-welcome namin at kami ay makikipag-cooperate fully. Ayun. So, pinaguhugutan niya. Tama, kami ang naghain sa inyo ng mga reklamong ito. Sinumitin namin sa inyo. At meron kang rekomendasyon, kasuhan. Oo. Pero parang ang bilis naman niya. May impeachment case nakalagay ito forthwith. Hindi ba immediately ang nakalagay? At saka immediately. Alam niyo mga kababayan, dalawang bagay sa ombudsman. Ang reklamo talaga mabagal. Di ba? Meron pang ang akusasyon dyan na kapag nag-file ka ng kaso sa ombudsman, may nagbabayad ng parking fee. Para hindi umusad yung kaso. Yes. Ano ibig sabihin nun? Babayaran mo para wag mo munang dinggin yan. Tanggapin lang yung kaso. Okay lang, tinanggap. Okay na, andyan lang. Tapos upuan nyo na muna. Ilagay nyo doon sa pinakailalim. Nakaparada. Nakaparada. At kada parada niyan, siyempre, bawat araw, pumapatak ang metro. May paradahan So yun na may bayad. Yan ay paratang lang. Di ba? Yes. Eto naman, nabibilisan sila. Kasi nga naman daw, dapat tinanggap lang nila. Kasi dapat daw palaan niyo daw, sabi batay sa pahayag ni Kong Joel Chua, dapat niya hinintay ng ombudsman na matapos yung impeachment. Bawal ba? Hindi naman bawal kasi pag hihingan mo muna ng di ba? Tugon, di ba? Alam mo ba kung bakit hindi naman natin sabing natatakot kasi sabi niya welcome Pero alam niyo ba kung bakit ano man tawag doon? Parang half-hearted. Parang hindi nila gusto, yung ginawa ng ombudsman. Masyadong mabilis. Ikaw, anong hula mo? Bakit parang ayaw niyang
dinggin muna ng ombudsman itong kasong ito. Gusto nila tapusin muna yung impeachment. O kasi baka sabihin ng ano dyan, may dinidinig niyang usapin ng ombudsman eh. Oo. Di wag muna natin patuloyin itong impeachment. Unahin natin ng ombudsman. Baka ganun ang gawin. Di ba? Hindi ganyan. Mas malalim ito dyan. At ito, nabanggit na natin dati. Ano to? Anong punto ito? Ang punto dyan, mga babayan, ganito. Isipin mo ang senaryo. Halimbawa, nagsisimula na ang impeachment. Okay. Ano sila? Nagpo-proceedings na. Halimbawa. At sumasabay naman ang ombudsman sa investigasyon. Kasi mga papel lang naman ito. Wala namang ipapatawag na... hindi naman nag-hearing ang ombudsman. Documents lang ito eh. At pagkatapos ng kanyang pagsisiyasat, ay sinabi ng ombudsman na ano ba naman tong kasong ipinapile nyo? Naku po. Walang probable cause ito. Hindi ito tatayo sa korte. Naku po. Dismiss ito. Naku po. Ano mangyayari sa impeachment? Oo nga, no? Kung magkaiba, no? Oo. Kasi para sa mga mambabatas, hindi, apakatibay ng ebidensya. Sinasabi nila, di ba? Oo. Tapos? Tapos sasabihin ng ombudsman, teka lang, wala itong mga batayan. Walang basihan. Walang basihan ito. Sa batas. Hindi ito tatayo. Therefore, dismiss ito. Walang probable cause para ituloy ang kaso. Kaya pala ganun ang reaction ng mga kongresista. Ngayon, Jen, ang tanong naman dito ay ganito. Kung matibay ang ebidensya ninyo, bakit kayo nangangamba dun sa senaryo na yon? Kasi sa ombudsman, Nelson, alam mo naman, ang impeachment trial, may halong drama yan eh. Di ba? May konting yan. Tama. Gaya sa mga naunang impeachment. Yun na sinasabi natin. Sa ombudsman, wala yan. Kinukompare na nga natin yung kay Justice Corona, di ba? Na si Justice Corona, guilty sa impeachment trial, pero pinawalang sala sa korte. Yes. Dahil hindi naman katanggap-tanggap yung mga ebidensya at walang batayan sa batas. Yun ang masakit na katotohanan. Dahil sabi ng Supreme Court pa nga noon, SAL-N yan eh. Yung SAL-N, pwede namang i-correct yan kung may mali. Statement of Assets and Liabilities. Nako. Ayun nga, ang problema. Tapos ito, confidential fund din. Pangalawa. Di ba? At alam mo ba, ito masaklap niyan, Jen, ha? Alam mo ba kung bakit nangangamba ang mga congressman at ang isip nila ay madidismiss ito kung talagang itutuloy ang ombudsman? Alam mo ba kung bakit? Okay, anong bakit? Kasi ito may lumang video na kasi ito eh. Si Ombudsman Martires ay kinwestiyon na dati sa House of Representatives sa hearing ng budget niya. Tinanong na sa kanya yung tungkol dyan eh. Tinanong si Ombudsman ni... Sino ba yung babae yun eh? Si Franz Castro din ang nagtanong. Ang tanong ni Franz Castro, ito bang mga confidential funds nyo? Asan ba yung mga resibo nito? Sino ba mga pinagbibigyan nito? Yes. Pwede ba naming isubmit? Isubmit nyo ba sa amin? Mga pangalan? Sinagot na pangisi niya yan eh. Nakangisi si chairman na Ombudsman Martires eh. Kung ibibigay ho namin sa inyong listahan ng kung kanino namin ginamit ang mga confidential fund, hindi na ho confidential fund yan. Di ba? Ibig sabihin, kung gano'n ang stand ni Ombudsman Martires, yung mga inilabas ng mga kongresista na bakit ibinigay yan kay Piatos? Bakit ibinigay yan kay, kung kanino mga peking pangalan? Kung sino-sino, yes. Ibig sabihin, para kay Ombudsman Martires, walang basihan sa batas yun. Kasi nga, confidential fund. Walang pangalan nga yung inilalagay. Kung ang batayan ito yung mga naunang pahayag niya. Di ba? Kaya palagay ko, ito ang kanilang ikinatatakot. Di ba? Na kapag hinawakan ni Ombudsman ang kaso ni Vice President Sara Duterte tungkol sa confidential funds, ay sabihin ni Ombudsman Martires na, ito na rin tinanong niyo sa akin dati. Mga pangalan na, talagang ganito pangalan niya, talagang gagamit ng pseudonym yan. Confidential fund nga. Diba? Yun na sinasabi natin dyan. Well, ako binabasa ko itong statement ni Kong Joel Chua. May binabanggit sa dito na desisyon din daw po nakataas-taas ang hukuman noon pa lang 1995. Sa mga petition para naman daw po madisbar ang Noy Ombudsman Anyano Desierto. Sinabi daw po ng Korte Suprema na dapat munang maalis ang ombudsman sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment bago papanagutin sa kasong kriminal o administratibo.
Ayon po kay Chua, sa kanyang pagkakaintindi, dapat munang hintayin ang resulta ng impeachment trial. Maaari anyang imbestigahan muna ng ombudsman ang iba pang mga respondent sa mga reklamo laban daw po kay BP Sara Duterte. Ayun. So yun ang kanyang punto. Yung kanyang Kasi although si Añano Desierto, hindi naman Vice President, pero ito impeachable official. Tsaka hindi naman ito na-impeach din. Yes, hindi ko na-impeach si Añano Desierto noong time na yun. Ano, ha? So parang gusto sabihin... At saka walang nakahaing impeachment. Wala, disbarment lang yung kay Añano Desierto. Yun. Pero well, ang punto ni Joel Chubata sa usaping ito, dapat tayo hinintay ng ombudsman. Diba? Pero ako naman, ba't nyo kasi sinabit sa ombudsman yung mga papeles? Aaktuhan nila yan, di ba? Oo. Ipinadala nyo sa kanila, di ba? Oo. At kaya ako naman, Jen, kung kayo ay confident, kasi confident sila na matibay ang ebidensya. Pinapahayag nila sa publiko para na sa kanila magiging guilty si BP. Guilty na wala nang lusot. Dapat dito ay accountability. Yes. Ang accountability nito, Jen, hindi naman sa impeachment. Dahil sa impeachment, tanggal lang siya. Sa ombudsman, kulong ka. Pagka may kasalanan ka dyan sa paghulustay ng pondo, makukulong ka. Nako. So, dito ang accountability. Kung